So po na rin yung iba pang, wala naman silang objection. Parang mahala na ganito, approve na sa committee, nasa plenary na ngayon, naka-agenda na. Kaya nga lang, nag-break ngayon, nag-Christmas break ang ating House. Okay. Magbubukas uli kami sa isang buwan. Okay, from Jimmy Onayan Kong of C3 Caloocan, sana 5% sa basic needs at gawing 15% sa sin taxes sa isang kahit isang araw lang. Okay, sa totoo lang, magkaibang tax yan. Yung 5%, alam mo ka bakit hindi 6 na lang para sabi ko kailangan din ng gobyerno Kaya ginawa Na-compute natin. nyo na po yun, kaya 6%. At saka madaling tandaan, 50% discount. Okay. Hati. Pagkatapos, yun naman sin tax, ibang klaseng tax yun. Ibang klase. Pwede, sabay kasi yan Pwedeng, halimbawa itong mga alak. Bukod sa sin tax, kung tawagin doon legally o kaya technically, excise tax yan. Yes. Excise tax, meron pa rin VAT. Oh, yes. Kaya dalawa yan. Kaya 6 na lang ito, tapos Plus itong pa. isa ito, inisiguro ko sa inyo, madadagdagan pa yan. Okay, from Brian of Naga, kapag na-implement po ba ang bill na yan, ay mababawasan din po ba daw ang pamasahe sa transport? Siguro yung daily concern nila sa gasto sa pamasahe. Sinisiguro ko hindi matataas. Dahil alam mo, yung hindi tataas. O bababa po ba? Kung bababa, alam mo, sabi ko, ang mahirap dyan yung pricing Ang pricing kasi, depende na yan sa napakarami pang factors ng negosyo. Sabi ko nga, depende sa competition. Pag nagbaba yung competition, depende rin sa size of the market mo. Depende rin sa maraming bagay. Tax isa lang factor. Okay. Ito kay Mark of Laguna, kung hindi po tax itong kanyang concern, it's more of income tax, hindi po VAT ito. Sinasabi niya na empleyado siya sa Laguna at medyo mataas yung kanyang bawas, lalo na kung single. Pero yung mga corporation daw, may pamamaraan kung paano nga nila malilimit yung kanilang taxes. Paano daw po makokorek na sana yung mga low-income earners ay mas mababa yung rate at mas may bubuisan yung mga may-ari ng kumpanya. Sa totoo lang, meron din akong napa-approve na rin tungkol sa income tax naman. Sa ngayon, yung mga individuals, alam natin, bracket yan. Yes. Pag corporation, may 30% tayo. Fixed, 30%. Yung sinasabi niya. Pero pagka personal mo, from 5 na pataas yan. Depende sa kita mo. Okay. So, hindi naman At saka ngayon, kung gusto niyang makuan. So, alam mo, tama siya Alam mo ba yung percentage ng total income tax, pinakamaraming nagbabayad, mas malaki binabayad ng empleyado kaysa mga korporasyon. Totoo. Sa income tax. Ngayon, ginagawa na natin, sabi ko, etong mga korporasyon, 30% nga, pero may mga pamamaraan. Nakapag-pass na rin tayo ng bill sa committee. Ito, bago rin to. Na ang passing sa committee natin ngayon dito, Mark, ang mga korporasyon, para mawala na yung masyadong maraming usapan o balik-balik ng mga BIR. Yung paulit-ulit na assessment. At maraming lulusutan. At maraming usapan. Inaalis na natin yan. Pagka ang korporasyon, pagka ikaw ay ang iyong ibinayad na income tax lang ito Pag meron ka ibinayad na 12% more of the previous year. Yes. Pwede ibaba sa 10. Pwede ibaba sa 10. Na 10% of previous year, hindi ka na pupuntahan ng BIR. Kaya mababawasan na naman yung tukso. Okay. At mas marami ang magbabayad. Kung ano po ang inyong mensahe para sa ating mga, siguro, members of the House that you will have to contend with sa deliberation sa floor at sa ating lahat ng kababayan na medyo excited na, siyempre, any reduction of the VAT ang ay mensahe maganda. natin, hindi lang naman sa lahat na mag-aaral, ang iisipin natin, bago ang ating administrasyon. Ang ating administrasyon ngayon, sabagay kasama ako dyan, Liberal Party rin ako, tayo ay inihalal ng taong bayan dahil umaasa sa pagbabago at pagbabawas ng korupsyon. So kailangan umisip tayo ng mga pamamaraan na mababawasan ang korupsyon at ang pagbabago makikita ng taong bayan. Yung pagbabago na, alam mo, hindi, sa paniwala ko, hindi sapat na ikaw ay honest. Hindi sapat na ikaw ay hindi nagnanakaw. Kailangan, meron ka rin kakayahan. Iisip ka
na at saka yung kakayahan mo at yung malasakit mo sa tao, kailangan maintindihan ng tao. Pagka yung halimbawa, yung VAT, i-increasean mo. May pagbabago nga, from 12 to 15. Okay, mukhang hindi na nga po 12 to 15. Kung si Congressman Hermelando Mandanas po ang masusunod, magiging 6% na lamang yung VAT at gagawan daw po ng paraan na sa proseso ng pagkolekta ng VAT, kahit na 6%, mas malaki pa rin daw po ang malilikom. Dahil aalisin natin yung tax credit, yung medyo maraming madumi na mga tax credit. Maraming salamat po, 2nd District of Batangas, Congressman Mandanas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mark. At sa pagbabalik ng At Your Service, makakausap po natin Mayor ng isang munisipyo sa Lanao del Sur, Attorney Sumagayan. Stay with us. GSIS member ka ba? At may mga katanungan ukol sa GSIS loans, members information, claims and benefits? Pues, yan at higit pa, bibigyang linaw. Tutok na sa GSIS Members Hour. Dito lang yan sa MBN. Around the world, nowhere is Christmas greeted with more anticipation and excitement than right here at home. The Philippine Christmas is said to be the longest celebration of its kind the world over. Here, it is not unusual to hear carols in early September, and Christmas trees and lanterns are never taken down until the Epiphany, or the third Sunday of January. From the Misa de Aguinaldo and the Panunuluyan, to the caroling, the Christmas parties, and the lavish Noche Buenas, one thing's clear: there's really nothing quite like the Pinoy Christmas. Wherever we are in the world, however we celebrate it, the true spirit of Christmas unites us all. From every Filipino to the rest of the world, maligayang Pasko sa ating lahat. Toughened by high-quality boxing matches, these raw local boxing talents shall rise above to be the next Manny Pacquiao. Oh, good shot that time. The future of Philippine boxing shall emerge in this corner, Sunday nights at 7, only here on MBN. GSIS member ka ba? At may mga katanungan ukol sa GSIS loans, members information, claims and benefits? Pues, yan at higit pa, bibigyang linaw. Tutok na sa GSIS Members Hour. Dito lang yan sa MBN. Sa pagharap sa anumang usaping bayan, lahat ng panig dapat tinitimbang. Inaalam. Together, let's look for the right balance of perspective in a show that weighs all the issues concerning the nation. Equilibrium. Sukatan ng katwiran. Welcome back to At Your Service. Napakaganda pong balita na meron ngang mga congressman na nag-iisip kung paano nga maibababa ang ating burden sa ating buwis at syempre kung mababa nga yung ating VAT from 12% to 6%, malaking bagay po yun sa ating lahat. Pero kailangan po nila pag-isipan kung paano pa rin ma-reach yung revenue requirement ng ating gobyerno dahil napaka-importante po yun sa pagpapatakbo. At yung revenue po na nalilikom natin sa VAT at nalilikom sa ating mga taxes, a part of that goes to our local government units. Part of that goes into developing all the towns and provinces of our country. Kaya makakausap po natin, anong klaseng serbisyo kaya meron naman doon sa medyo malayong lugar ng Lanao del Sur. Meron po tayong makakausap, isang batang-batang mayor, batang-batang abogado po na naging mayor ng isang town doon sa Lanao del Sur. This is a Muslim-dominated area. Makikilala po natin ngayon ang kanilang napakagaling na mayor, Mayor Aminuddin Sumagayan. Magandang hapon, Mayor. Magandang hapon din sa iyo, Attorney Castrodes. Okay. Sir, kwento nyo nga po, saan po itong Taraka at ano po ang, saan po itong lugar? Meron, siyempre naririnig na marami pag Lanao del Sur yung Lake Lanao. Are you near that lake? Are you around that lake? Yeah, sa munisipyo namin, sa Taraka, this is one of the municipalities. Actually, there are 18. May 18 na